Sa pag-ibig ng Diyos, lumaya akong lubos. Sa ating ebanghelyo ngayon, maririnig natin sa pagsasalaysay ni San Lucas ang kwento ng pagpapakasakit ni Kuya Jesus, kung paano siya inaresto na parang kriminal, hinamak, pinahirapan at ipinako sa krus upang mamatay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, makikita natin sa kwento ang napakagandang katangian ni Kuya Jesus, ang kanyang pag-ibig at habag sa lahat sa kabila ng matinding hirap na kanyang nararanasan. Nang siya'y ipinako sa krus, ipinagdasal niya ang mga gumagawa sa kanya ng masama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At mas lalong tumingkad ang pagiging mahabagin ni Kuya Jesus nang ipagkaloob niya ang kaligtasan sa nagsisising magnanakaw na kasama niyang nakapako sa krus. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang buong kwento ng paghihirap at kamatayan ni Kuya Jesus ay nagpapakita sa atin na siya ang tunay nating Mesiyas, ang hari ng lahat, ang anak ng Diyos na ang puso ay hindi mauubusan ng pag-ibig, habag at malasakit sa ating lahat. Mga bata, ngayong linggo ng Palaspas ay pumapasok na tayo sa napakabanal na mga araw sa buong taon, ang mga mahal na araw o Holy Week, na kung saan aalalahanin natin ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang unang bahagi ng pagdiriwang sa linggo ng Palaspas ay ang masayang pagdiriwang sapagkat inaalala natin kung paano sinalubong ng mga tao si Hesukristo nang siya'y pumasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno, ay nagpapakilala ng pagdating ng kaharian na isasagawa ng Haring Mesiyas sa pamamagitan ng Paskwa ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpapakita sa atin ng kwento upang maisakatuparan ang misyon na tinanggap niya mula sa kanyang ama. Ibinigay ng ating tagapagligtas na si Kuya Jesus ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Maaari naman sana tayong patawarin ng Diyos sa ibang paraan. Ngunit niloob ng Ama na daanin ni Kuya Jesus ang paghihirap at kamatayan upang ipakita sa atin na kanyang mga kaibigan kung gaano niya tayo labis na minamahal. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ganito ang pagmamahal ng Diyos, mga bata, pag-ibig na nagpapalaya. Kaya ngayong mga mahal na araw, habang inaalala natin ang pagpapakasakit ni Kuya Jesus, ang hamon o challenge sa ating mga Kristiyano ay tingnan at gayahin kung paano magmahal si Kuya Jesus. Gayahin natin ang kanyang pag-ibig na nagpapalaya sa pamamagitan ng una, hindi pagtatanim ng galit sa kapwa. Ibig sabihin, hindi pinatatagal sa isip at puso ang galit o sama ng loob. Maging maunawain at mapagpasensya tulad ni Kuya Jesus. Ikalawa, mahalin ang kapwa kahit na ang gumagawa sa atin ng masama. Lahat tayo ay likas na may kabutihan sa ating puso. Magagawa nating tanggapin at mahalin ang ating kapwa, maging ang mga gumagawa sa atin ng masama. Mas hanapin at tingnan natin ang kabutihan nilang taglay at hindi ang kanilang mga kahinaan
o kasalanang nagawa. At ikatlo, ang pagsisikap nating iwasan ang masama at magbagong buhay. Tinubos tayo ni Kuya Jesus sa malaking halaga, ang pag-aalay niya ng buhay. Kaya naman, gamitin din natin ang ating buhay upang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang banal na kalooban para sa ating sarili at para sa iba.